Alala niyo pa ba ang 2 billion peso BPI bank account ni Duterte? I can explain very well, legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. Kasi walang account na 200, a little lesser than 200. Nung kampanya noong 2016, nagkaroon po ako ng mga dokumento nang galing po sa isang government institution na nag-iimbestiga ng mga accounts na kaduda-duda. Dito sa dokumentong ito, nakita namin na simula 2006 hanggang 2015, ang total deposits na pumasok dun sa accounts na nakapangalan mismo kay Duterte ay lumalagpas ng 2 billion pesos. At hindi lang yan. May mga iba't ibang mga transaksyon doon na talagang kamangha-mangha. Galing sa isang kandidato di umano na ay nagpepresenta sa publiko noong panahon na yun na mahirap daw. At anak daw siya ng isang maestro, kaya siya ay kaisa ng mga maasang Pilipino. Anak lang din ako ng mahirap. Migrants lang ho kami sa Mindanao, sa Davao. Sa impormasyon na ating nakuha, merong 24 bank accounts na nakapangalan kay Duterte. The earliest flag transaction is dated September 18, 2006. The highest flag transaction amounts to more than 55 million pesos. Deposits amounting to at least 50 million pesos were made 13 times every 6 months. Deposits between 40 million to 50 million pesos were made 21 times every 6 months. On April 2014, 4 of his accounts purchased life with investment insurance worth 20 million each for a total of 80 million pesos. The highest total amount of transactions in a single day was recorded on March 9, 2011. It amounted to around 200 million pesos. Meron din nakita ng mga individual accounts ng mga pamilya niya na may mga daang milyon din ang laman. Kung mapapansin nyo, walang malinaw na sagot si Duterte pagdating sa issue ng kanyang bank accounts na magpapakita na meron siyang mahigit na 2 bilyong piso bago pa siya naging presidente ng Pilipinas. Hindi niya ako sinipot sa BPI Julia Vargas branch nung kampanya at instead, ang pinadala lamang niya ay ang kanyang spokesman na si Salvador Panelo. Natataranta siya sa tuwing nababanggit ang ill-gotten wealth niya. Meron ako sa BPI. Hindi ganun kalaki. 1,000 lang. Magkano po? 1,000 lang. 1,000 lang. Hindi 211 million. Yung isa 17, masasabi ko isang account. Yung isa below 50. Nag-confirm mismo ang Office of the Ombudsman na meron na silang official copies ng bank accounts ni Duterte na the same nitong mga bank accounts na nilabas ko sa media. Ano ang ginawa ni Duterte? Pinatanggal niya ang opisyal na ito na ginagawa lang naman ang kanyang mandato. Akala ko ba gusto niya ng malinis na gobyerno? Ayaw ba niya magpaimbestiga? Ayaw pa niya ipakita ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth niya? Ano ba ang kinakatakutan niya? Base din doon sa aming pagsisiyasat, maraming pwedeng pagkuhanan si Duterte netong pera na ito. Ang isa sa nakita namin na dokumentado ay yung tinatawag na Peace and Order Funds ng Davao City. Meron silang 700 million plus na allocation sa Davao City na para daw sa Peace and Order Funds. Base din dun sa ating pag-a-analyze ng mga dokumentong yon, karamihan ng mga pumasok dun sa account ni Duterte ay galing kay Mr. Sammy Uy. Paano namin nalaman ito? Dahil doon din sa dokumentong yon, ay meron din siyang binibigay na mahigit 10 milyon para kina Hanilet Abansenya, yung common law wife ni Duterte, at dun sa 3 anak niya na sila Paulo Duterte, Sara Duterte, at Baste Duterte. So 40 million pesos ito na ini-encash na cheque kada 6 na buwan.
At doon sa dokumento, for 2 years, ginawa ito. Kaya itong na-trace namin na yung mga perang pumapasok kay Duterte ay galing din mismo kay Sammy Uy. Kasi parehas na araw ng pag-deposit doon sa 4 na kapamilya niya. Kaya ngayon, tatanungin natin, sino ba ito si Mr. Sammy Uy? Base sa mga dokumento rin na ni-report ni Mr. Duterte noong 2016 sa COMELEC, si Sammy Uy ay nag-contribute sa kanya ng 30 million according to the sa COMELEC documents at siya rin ang registered partner ni Mr. Duterte dun sa kanilang Honda dealership. Aside dun sa kanyang Honda dealership, meron din daw itong iba't ibang mga negosyo like import and export. Pero ang tanong, anong klaseng negosyo ang pwedeng magbigay ng 80 to 90 million pesos every 6 months para lang dun sa mga kapartner niya? So yan ang pag-isipan niyo kung ano yan. Ito naman po yung ating pangalawang topic, yung si Digong ang naging mitya po ng korupsyon sa gobyerno na namana pa ni PBBM. Ito po yung katibayan niyan. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Diba? O heto, House Probe. Ito yung House Probe na sinasabi. Ayan o. House Probe uncovers 332 billion flood funds scam. At yung flood funds scam na yan, nangyari po 2019. So, ibig sabihin talaga, pagkaupo ni Digong, nung hindi niya tinanggap at kinansela niya yung proyekto, yung urban development program ng Pangulong Pinoy noon, flood control projects ni Pinoy, hindi pinagpatuloy ni Digong, doon na po nagsimula ang korupsyon at lumagana po ang mga ghost projects. Tapos, ito po nga pagkakaroon ng utos ni Martires, yung ombudsman na inassign ni Digong, para kanselahin po o hindi po o gawing restricted ang salin ng mga politiko at bank secrecy law na pinasinayaan, pinirmahan ni Digong na batas. Yun na. Lumaganap na ng lumaganap ang korupsyon. Alangan namang pumayag si Digong na mabuklat ang kanyang salin. Ang salin niya naglalaman ng bilyong-bilyong halaga ng mga kickback, ng mga tongpats, at ng mga lagay ng mga drug lord at ng mga pogo operator kay Digong, kay Sara. Kaya nga kita nyo, ang anak ni Digong nakakuha ng 51 billion na flood control funds sa DPWH para sa Davao City, sa distrito lamang ni Pulong, 1st District. Pero inubusan ng 51 billion. Tapos makikita natin, umulan lang ng kaunti sa Davao, bahan. Kaya alam nyo, talagang nakakatawa tong mga DDS dahil
ang sinisigaw nila, BBM resign. Samantalang si BBM, nilalabanan ngayon ang korupsyon na inumpisahan ni Digong. Tapos ang gusto nilang ipalit, yung kurakot na vice-presidente, na nangungurakot ng kung ano-ano, simula pa noong ito'y vice mayor pa lang ng Davao. Ate Melissa Javier at Florida Greenfield ng Arizona. Hello po, Hans. Hello po, Ate Lenny, shoutout, Nonito Inocentes. Ate Virgie, ayan, gising pa rin si Ate Virgie. Shoutout po. It's just me, Omsim. Mismo. Pusit na tanga pa. Pusit na tanga. Buti ko na babasa. Gerald Leanyo, ayan, Joy Cabrera. Diba? Pero inyo, ang gusto nilang ipalit kay PBBM, yung tatay ay kurakot. Alam nyo ba, si Sara Duterte, nung yan ay mayor at vice mayor ng Davao City, bilyon ang ginagastos sa confidential at intelligence funds. Bakit? Ganon kalaki ang ginagastos. Kaya, nung siya ang naging DepEd Secretary, billion din ang gusto niya na maging pondo. Billion din ang gustong ubusin. Buti na lang talaga napigilan yan. Dahil kung hindi po yan napigilan, hindi yan nasilip ng kamera, katakot-takot po. Baka masahol pa yan sa flood control projects. Baka masahol pa po yan. Kila Bryce Hernandez. Baka masahol pa yan sa mali-malitang perang dinadala kay Saldico. Kaya galit na galit si Sara kay House Speaker Martin Romualdez at kay PBBM kasi napigilan ang pagnanakaw nitong si Sara sa gobyerno. Kaya galit na galit si Sara. Diba? Kaya po hindi natin na lubos maisip ngayon na ang mga DDS ang gusto nilang ipalit kaya PBBM kurakot na naman. Bakit? Gusto nyo ba talaga na makurakot tayo ng makurakot? Diba, Ate Charlene Medrano? Biruin mo, si PBBM isiniwalat yung korupsyon na ginagawa ng mga kurakot sa gobyerno na nagsimula noong si Digong ang presidente. Tapos, ang gusto nilang ipalit, kurakot din. Para saan pa yung paglaban ni PBBM sa korupsyon kung ang ipapalit din naman pala natin ay kurakot na vice-presidente. Si Sara Duterte, ang iniwanang problema sa DepEd, bilyon-bilyon. May mga cash advance, may mga ghost employees, may mga ghost students, yung mga overpriced na laptop na binili ni Digong gamit ang procurement service ng Department of Budget and Management. Biruin nyo budget pinalipat sa PSDBM. Inamin mismo yan ni Duque, DOH secretary niya. Pagkalipat sa PSDBM, ano nangyari? Bumili ng mga overpriced na face mask. Pandemya, niloloko tayo. Ni Digong, tinarantado tayo. Pandemya. Tapos, bumili ng laptop, overpriced din. Itong mga laptop na ito, napakababa ng spec. Low specs, tapos overpriced pa. Yung tig 15,000 lang na laptop, yung Celeron, hindi man lang i3. Celeron pa matanda ng software.
tigki 15,000, ginawang 53,000 bawat isa. Tapos, binulok sa warehouse. Hindi man lang pinamigay. Hindi man lang pinagamit. Bakit? Kasi alam nila substandard at low specs itong mga laptop na ito. Ngayon, nung si Sara Duterte, 2 taon naging DepEd Secretary, binulok din ni Sara. Bakit hindi pinamigay? Kasi nakakahiyang ipamigay. Celeron. Software niya, Celeron. Sus Mariosep, napakabagal niyan. Kahit YouTube, di ka makakapanood dyan sa Celeron na yan. Kaya ang ginawa ni Sara, binulok sa warehouse. Noong si Senator Sani Angara ang naging DepEd Secretary, saka palang naipamudmod sa mga estudyante at mga teacher. Alangan namang hindi gamitin. Alangan namang bulukin lang ng bulukin sa warehouse. Sayang yung pinambili na overprice. So, ang ginawa ni Sani Angara, pinamigay na lang. Kahit na low specs, at least may magagamit. At least mayroon pa rin pong itong silbi. Kahit papaano, kahit mabagal, kahit lag, diba? May magagamit pa rin po ang mga guro. Ngayon, ito pong ating Vice Presidente, kung makapagsalita na hindi nagtatrabaho si PBBM, ikaw nga yung laptop na bili ng DepEd, panahon pa ng tatay mo na overprice. Tapos naging DepEd Secretary ka for 2 years, hindi mo pinamigay. 2 milyong piraso ng mga gadget at mga gamit para sa pagtuturo ng mga estudyante, hindi mo pinamigay. Tapos sasabihin mo si PBBM pa hindi nagtatrabaho? Huwag mo kaming lokohin. Kaya yung mga DDS utong-uto sa'yo, Sara Duterte. Dahil sa kasinungalingan mo. Charlene Medrano, maganda ngayon mga benefits ng teachers ngayon dahil kay PBBM. Diba? Geoffrey Tison, balasubas ka talaga, puset. Ate Bergie Badjola, gising pa din. Lina Estaca, hello po. Kuya Mark JC. Ayan, Ate Christina Lakwata, nandiyan pa din, shout out. Ayan, it's just me, low specs kaya di binigay. Kasi nga mabubuking yung tatay niya. Ngayon, ang tinuturo na ugat ng korupsyon, nung panahon ng tatay niya, si Saldico. Si Saldico daw ang bumili o ang kumpanya ni Saldico, ang kontraktor diyan sa mga gadget na yan at sa mga laptop. Bakit hindi siniwalat ng tatay mo yan? Nung panahon ng tatay mo, may PACC, si Digong, ang kanyang ginawang commissioner si Greco Belhica. Pero inutil din si Greco Belhica. Bakit? Walang naipakulong. Wala man lang naparusahan sa mga korupsyon na nagawa nung panahon ni Digong. Kaya nga ang ginawa ni PBBM, kauna-unahang utos niya, nung siya'y presidente, pinasibak niya ang PACC. Bakit? Walang silbi. Bakit? 6 na taon walang naipakulong. Nagsayang lang ng pera ang taong bayan diyan sa PACC na yan. Ate Winnie Artos, mga pusang gala tong mga dutay na to. Doon kayo manood sa mga bugok nyong vloggers. Boring kasi doon Kaya dito sila nanonood. Ayan, Biminda Cabañez, ayan, hello po. Kuya Geoffrey Tison, ayan, shoutout po sa inyo Hello po sa mga tropa pips natin. Ayan, Ate Tina Lakwata, DDS, this is a warning. If you disrespect our host, you'll be timed out. If you don't like what you're hearing, just listen or leave. Kasi ano po yung mga masokista po yan. Mga masokista po yan at mga ano po yan. Kumbaga yung kahit na masama sa kalooban nila at masakit sa mata nila yung kanilang pinapanood, dito sila magsisiksek. Bakit? Kasi dun sa mga DDS boring. JJ ako. Nako, Greco, puro kuda, laging nababara. Oo nga Biruin mo, biglang naging anti-corruption person ngayon. Kuda ng kuda tungkol sa corruption, pero nung ikaw ang PACC, inutil ka. Arlene Closa, ayan, hello po. Litz Casio, mukha pa lang ni Dutae, mukhang adik. Nako.
Brian Ariola, BP Sara resign, walang kwenta, PBBM. Ayun. Hello po, hello po. So ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po. Thank you, thank you.